Yan. Okay na? Charge sa you can turn. Okay. Okay na? Okay. So, okay na. Yan. Kuha lahat. Kuha. Medyo iyaano natin ng konti at maraming manonood dyan sa ating live coverage. Ayan. Ayan. Okay na po. Okay na. Okay na? Okay. Okay na siguro, no? Okay. Live na tayo. Okay. Medyo yung ating kalaban sinisira yung ating connection sa internet. Okay. Muli, sa lahat po ng nakikinig, nanonood ng aming DCFB, ang Facebook ng Katotohanan. Muli, naririto po kami sa lugar ng Set My Spirit Free Catholic Charismatic Community. Hindi po sila nagsasawa sa amin na imbitahan kami sa sarili nila pong lugar. Hindi na po namin sasabihin kung saan po ito. Baka abangan tayo sa paglabas. Baka abangan tayo sa paglabas natin ng subdivision. Taga dyan lang pala kayo, ha? Hindi na po namin sasabihin, pero Novaliches po ito. Maluwag po yung Novaliches. Ito po ay community, ulitin ko po, ng Set My Spirit Free Catholic Charismatic Movement. Okay? Sa lahat po muli ng aming taga-subaybay sa DYFB, DCFB, DCFB po kami, DYFB kay Father Darwin Gitgano po yan. Sa Bohol. Nakarating tayo sa Bohol po yan, sa Bohol. So, ngayon po, muli, nandito po ang ating mga elder, mga mananampalatayang Katoliko ng Catholic Charismatic Community. Mga matyagang naghihintay. Thanks God. Saan na daw kami, medyo malapit na namin ma-perfect ang pagpunta dito. Ilang beses kami na kami naligaw. Galing po kami ng Tanay Rizal. Dumiretso po kami rito. Magandang gabi po ulit. Ang aming pong topic sa lahat ng taga-subaybay ng DCFB ay about sa Rebulto. Rebulto, kasi maraming may problema dahil sa Rebulto. Bakit nila pinoproblema Rebulto? Hanggang ngayon, sumasakit ang ulo nila, Brother Will, sa Rebulto na yun. Hindi matapos-tapos ang kanilang problema, kawawa naman mga ito. Actually, gagamitin po nila ang Citas, brother, pakibasa nga, yung Exodus chapter 20 verse 4. Sabi po dyan, babasahin po, sige, basahin na, brother. Yan po ang kanilang ginagamit para yung ating pong pananampalatayang Katoliko ay kay kanilang pasubalian. Exodus chapter 20 verse 4 po. Ng Old Testament. Sa mga tawag nito, sa mga kaibayo nating pananampalataya, pwede po kayong makinig sa amin. At kung may tanong po kayo, i-comment nyo na lang po sa Facebook. Amen. Pero mas maganda po kung makikinig po kayo. Sige po, basahin po natin. Brother, nakita mo na? Exodus chapter 20 verse 4. Basa, brother. Brother Alex? Sander po. Alexander. Sa Exodus 20 verse 4, Ang favorite huwag nila. kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosan iyan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibubuin. Parusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na sakit-lahi. Amen. Yan po ang ginagamit ng ating mga kapatid sa pananampalataya na humiwalay na. Kaibayo. Kaibayo na ang ating tawag na lumayo na po
sa pananampalatayang Katoliko dahil marami raw Diyos-Diyosan ang simbahang Katoliko. At sinasamba pa raw natin. Niluluhuran, pinupunasan, hinahalikan. Grabe! Ano ba yan? Diyos-Diyosan yan eh. At saka Brother Mel, paborito talaga ng mga kaibayan natin talaga sa pananampalataya. Ang talatang ito, sa tingin nila sa atin, hindi ba natin naintindihan? Ba't lagi na lang ibinabato sa atin ang talatang ito? Sa tingin ba nila ganun na lang yung pagkaunawa natin? Hindi natin nauunawaan ang talata na yan? Actually, ating pong hihimayin ang Exodus chapter 20 verse 4. Ang tanong niyan, brother, bakit kaya inutos ng Diyos sa mga Israelita na huwag gagawa? Ano kaya ang layunin ng Diyos na bakit sila na huwag kayong gagawa? Bakit kaya sinabihan niya yung mga Israelita na huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na mga ribultong inanyuhan na nasa langit, nasa lupa, gumagapang sa lupa? Dapat alamin muna natin kung ano ang konteksto nito at bakit nag-utos o nagbigay ng ganitong kautusan ang ating Panginoon doon sa Old Testament sa kanyang bayang Israel na huwag gumawa. Ano kayo ng konteksto na to, brother? At saka ang iisipin natin dyan, ang Bakit nakalagay dyan, brother, ang nakalagay dyan huwag sambahin. No, huwag ano bang sambahin. pagkakaunawa natin dyan? Di ba? Maliwanag naman sa ating mga Katoliko na wala namang nagtuturo sa ating simbahan na ang mga imahin natin sa simbahan, mga rebulto ng mga banal, ay sambahin. Sila lang naman nagsasabi. Sila yung Ibig nagbibintang. sabihin, bintang. Ibig sabihin, pag nagbibintang sila, doon pa lang si Hipo, lumalagay na sila sa pagkakasala kasi nagbibintang sila kasi sa mga Katolik mo, lalong-lalo na po sa simbahan ng Katoliko, ni isa po wala pong nagturo sa amin na sambahin ang ribulto. May narinig ba kayo? Na sinabi ng pare na gano'n? Wala naman, di ba? Amen. Ang nakalagay dyan huwag gumawa ng mga imahen upang sambahin, di ba? Ngayon, titingnan po natin kung bakit sinabi ng Diyos na huwag gagawa ng mga larawan o mga Diyos-Diyosan. Kasi po, ang konteksto po na ito ay para po ito sa mga Hudyo o sa mga Israelita na nandoon po sila sa Ehipto. Kasi ang mga Egyptian po, maraming mga Diyos-Diyosan yan na sinasamba at dahil itong mga Israelita na to ay alipin sila, nahawa sila sa ganung gawain. Kaya nagbigay ng ganitong kautusan ang Diyos sa mga Israelita na huwag gumawa ng gano'n dahil pati sila ay nadadamay. Dahil sakop sila ng Ehipto at ang mga taga-Ehipto na to ay sumasamba sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Kaya nagbigay po ang Panginoon ng ganitong kautusan na huwag gagawa. Yun po ang konteksto nun. Ngayon, kung titingnan natin na ito ba ay absolute, dahil pag sinabing absolute, yun na, wala nang babaguhin, yan na talaga yan. Actually, hindi naman po ito absolute kung titingnan mo. Although 10 commandments ito, kung bibilangin mo nga yung 10 commandments, 12 yan. Marami yan Oo, marami yan. Higit pa sa 10 yan. Actually, hindi naman po ito absolute, obsolete. Ibig sabihin, mayroong pinagbabawal, mayroong pinahihintulutan. Amen. Dahil hindi pwedeng kontrahin ng Diyos ang kanyang sariling kautosan at kanya uli itong lalabagin. E di magkokontrahan na yan. Bakit po natin nasabi? Ang sabi po diyan sa talata, huwag kayong gagawa ng anumang nilalang na nasa himpapawid o nasa langit. Sa langit. Yes. O anumang gumagapang sa lupa, nasa tubig. Brother, tanong ko sa iyo, yung bang anghel, taga saan ba yan? Sa langit yun. Taga langit yan. Oo. Ngayon, kung taga langit pa yan, ayon dito, kung titingnan natin ito, kung ito ay absolute, kahit yung mga taga-langit pala, bawal gawa ng rebulto kung titingnan natin ang absolute na ano nito. Ngayon, kung magpapagawa ng mga larawan na nasa langit o nasa himpapawid, bakit kaya ang Diyos nagpagawa ng larawan ng taga-langit? Anong larawan taga-langit kaya pinagawa ng Diyos, brother? Yun ang tanong. Oo. Yung cherubim. Okay. Nagpagawa nga ba ang ating Panginoong Diyos? At sinuway niya ang kanyang kautusan?
na huwag gagawa ng anumang larawan na nasa langit o nasa himpapawid. Mababasa po yan. Basahin mo, brother. Exodus chapter 25 verse 18 to 19. Ayan po, basahin po natin dyan. Isa natin sa 17. Gumawa ka ng luklukan ng awa na yari sa purong ginto. Ang haba nito ay isang metro at 0.7 metro naman ang luwang. Lagyan mo ng kerubing ginto ang dalawang dulo nito. Tig-isa sa magkabilang dulo. Ihinang ang mga kerubin upang ito ang luklukan ng awa ay maging iisang piraso. Ito. Sige. Gawin mong magkaharap ang dalawang kerubin na parehong nakatungo at nakabuka ang mga pakpak sa luklukan as na nilulukuban ang luklukan ng awa. Okay. So, nagpagawa ang Diyos ng rebultong gintong kerubin na ilalagay doon sa kaban ng tipan. Ang sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng kahit na anong larawan na nasa himpapawid. Nasa langit. Ang kerubin, taga-langit yan. Di ba? Napakalinaw. Na huwag daw gagawa, sinuway ba ng Diyos ang kanyang utos? Kung siya ay nagpagawa din kay Moses. Di ba? Kung isipin natin, parang nagkaroon ng kontra. Hindi po ganun ang konteksto nun. Dahil ang paggawa po ng kerubin ay mayroong purpose para kagamitan sa pagsamba. Dahil sumasamba ang mga Israelita doon sa toldang tipanan na kung saan nandoon ang kaban ng tipan na mayroong larawan ng kerubin. Kaya na pinagawa yung reporter na yon, gagamitan yun para pagsamba kay Yahweh. Amen? Napakalinaw po. Tuloy mo ni brother kung sa kerubin lang ba ang pinagawa ng Diyos? Numeros or bilang 21:5. Basahin natin kung pero brother, ikaw naman ang bumasa. 21:5. Bilang numeros po, numeros. 21:5 hanggang 9. Nagreklamo sila kay Moises, inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain na Numbers. mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito sila Sunod po yung sa pinadalhan ni Yahweh ng makamandag na ahas at sino mang matuka nito ay mamamatay. Tuloy mo. Kaya lumapit sila kay Moises, sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ng mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises. At ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Sabi, at ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin. At sino mang tikin. At sino mang Yung tikin po, natuklaw ng tungkod yan, ahas. tungkod. At sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Amen. Gayon na nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas sa tanso ay hindi mamamatay. Nakita niyo na? Huwag kang gagawa ng kahit na anong larawang nasa lupa na gumagapang. Gumagapang ang ahas. Di ba? Napakalinaw. Ahas yun ha? Ahas yun. Revolto yun ha? Bakit nagpagawa ang Diyos ng ganon? May purpose. Bakit? Marami nang natutuklaw na makamandag na ahas dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israel, nagpagawa siya. Lahat ng matuklaw na tumingin doon, hindi mamamatay. Ayun. Ibig ba sabihin, Diyos yung ahas? Hindi. Dahil mismo ang Diyos ang nag-utos nito na magpagawa. Ibig sabihin, meron palang ribultong nakapagpapagaling. Di ba? Ayun o. Yung tasong ahas, ribulto yun. Ang tumingin doon sa ribulto, tasong ahas, gumagaling, hindi namamatay. Hindi may ribulto palang nagpapagaling. Di ba? Pero, Tingnan mo din naman ang konteksto, di ba? O, sa bisa ng kapangyarihan ng Diyos, doon sa ribultong ahas, lahat ng matuklaw, tumingin sa ribultong ahas, gumagaling. Therefore, ang ribultong ahas, nakapagpapagaling sa kapangyarihan ng Diyos. Meron pala. ibig sabihin, brother, ang
yung kapangyarihan ng Diyos, wala talagang limitasyon yun. Tama. Pwede niyang padaluyin kahit saan niya ibig, di ba, Oo. brother? Biruin mo, ribultong ahas, doon niya pinadaloy ang kanyang kapangyarihan para pagalingin yung mga taong natuklaw ng ahas. Amen. Ano ibig sabihin nun? Hindi lang yun, brother, ha? Ito pa ang magandang punto. Yung tungkod ni Moses, kahoy lang yun, pero kayang humati ng dagat. Di ba? Kayang humati ng dagat. Kahoy yun eh. Bakit kayang gumawa ng milagro nun? Eh, kahoy yun. Dahil ba Diyos yung kahoy? Hindi. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, ginagamit na channel ang mga bagay para ipakita ng Diyos na ganito ako kamakapangyarihan. How much more pa kaya doon sa mga ribulto ng mga banal? Diba? Oh. Another, sasabihin yan, brother, yung tansong ahas na yan, pinagputol-putol yan eh. Tama, pinagputol-putol yan. Winasak po Bakit? yan, winasak. Bakit, brother, pinasira ng Diyos yan? Sapagkat sa pagkakalam ko, brother Mel, mali na yung paggamit nila. Correct. Ginawa na nilang yung ahas ay dinyos na nila. Dinios na Hindi nila. nila naisip na ang Diyos, ginawa lang yung instrumento yung Oh. ahas para padaluin ang kanyang kapangyarihan at pagalingin ang sino mang tumingin. Pero sa tinawag ahas. na nila itong Nehustat. Nehustat. Tinawag na nila ang tasong ahas na Nehustat at kinilala nila ito bilang Diyos, kaya pinagiba na ng Diyos. Kasi mali na, brother Mali Mel, na. yung paggamit. Oo. Doon yun pumasok yung pagsamba sa Diyos. Yes. Okay. Kasi mali na, inisip na nila yung ribulto na kanilang Diyos. Yun ang mali na ipinagbabawal ng Diyos Amen. sa Oo. sa Biblia. Hindi. Ngayon, brother, dahil dito tayo sa ribulto, sasabihin pa ng mga kaibayan nating kapatid kay Kristo na umalis sa pananampalatayang Katoliko, brother, yung simbahan nyo, sa katerbang ribulto doon eh. Amen. Di ba? Sa katerbang ribulto doon, pagpasok mo, ang daming ribulto doon. Pero, Amen. pinagbabawal ba ng Diyos na ang kanyang templo ay huwag lagyan ng ribulto? Hindi! Dahil ang templong ginawa ni Solomon ay para sa Diyos, walang inutos doon ang Diyos na lagyan niya ng ribulto. Pero nilagyan ni Solomon ang templong pinagawa ni Solomon para sa Diyos ng mga ribulto. Basahin natin, brother. Tagtad pa. Tagtad ng ribulto. Basa, brother. Ribulto. Tingnan niyo po ang templo kasi sa Old Testament, templo yon. Sa ating modern times, at tinatawag itong sambahan o simbahan. Yun, okay. Tagtad pa nga ba ng ribulto yon, brother? Tagtad na Tagtad tagtad. ng Kahit ribulto. saan sila lumingon, Nando may doon ribulto. ang mga ribulto. Basa, brother. Yan ay mababasa natin sa Ezekiel chapter 41 verse 18 to 19 and the following verse. Ezekiel 41. Ezekias po, Ezekias. Ezekiel. Basa, brother. Ezekiel. Basa. Ang templo. Ang Ito templo. na. Ito na, brother Mel. Templo yan ay yung ginawa ni Solomon para sa Diyos. May ribulto ba, brother? Basahin At mo. saka, bago natin basahin ito, brother Mel, ang templo po, ang ibig sabihin po nito, ano po ang ibig sabihin ng templo? Sambahan. Bahay, Bahay, sambahan. sambahan. Oo. Bahay, dasalan. Dasalan. Bahay, panalangin. In Na sa short, modern times, Simbahan. simbahan. Okay. Amen. Yan po yung Ah. templo. Ang templo, Ezekiel 41. Ang silid na pasukan sa templo, ang dapong banal at dapong kabanal-banalan at ang bulwagan sa gawing labas ay nababalot ng tabla mula sa sahig hanggang bintana. Ang loob naman ng templo ay balot ng tabla, sintaas ng pinto at may ukit na larawan ng palmera at kirubin. May mga ukit, may mga images, May mga ribulto. may ribulto. Tuloy mo natin. Oh. Oh. Bawat kirubin ay may dalawang mukha. Anong mga mukha, brother? Isa ay mukha ng tao. Mukha pa ng tao. Oh, tuloy mo pa. Ano pa? Mukha naman ng leon. Tuloy yun pa. Ang isa. Oh, ano pa? Ano mo, leon, no? Oo. Ang mga ito ay magkatalikod at parehong nakatingin sa puno ng palmera. Ah. Ganito ang larawang nakaukit sa lahat ng dingding ng templo.
templo. Ayun, grabe. Lahat ng dingding, Brother Mel, Lahat tinagtad ng mga ano. Revolto. Revolto. At saka, Brother Mel, tatandaan natin, yung templo na to na tinayo ni Solomon, doon sila sumasamba. Yes. Ano yung harapan nila, no? Altar. Kaya siya kasi namuhog doon, nakaharap. May mga Kasi revolto. sa lahat ng dingding, Brother Mel, Lahat ng dingding. ibig Diba? sabihin, doon sila sumasamba, Oo. nagpapatira pa. Malamang, Oo. di ba? Kasi ganun yung uri Saan ng daw, pagsamba diba? nila. Lahat ng dingding, may ukit ng mukha ng tao, Amen. mukha ng leon, mukha ng kerubin. Sa lahat ng dingding ng templo. Amen. Di ba mas matinding revolto ang nasa loob nun? Oo. Kaysa sa simbahan natin. Kasi baka... Sa atin sa kilid-kilid lang eh. Oo. Doon lang sa harap ng altar eh, kaya sa likod eh. Sa Di ba? kabila. Oo. Oo, Ito, tinagtad. tagtad eh, ng Nagano revolto. ba? Ang sabi ng Diyos, ano sabi ng Diyos kung babasahin natin ituloy? Yung ipinagawa mo sa aking templo, ako'y mananahan dyan magpakailanman. Kahit na hanggang ngayon, yan ay giba na, pero patuloy pa rin gumaganon ang mga Israelita, mga Hudyo, na gumaganon doon. Tinawag na ngayon itong Wailing Wall. Dahil pangako ng Diyos, habang panahon nandiyan ang aking presensya. Di ba? Tapos sasabihin, hindi daw nananahan ng presensya ng Diyos sa revoltong gawa ng tao at sa templong gawa ng tao. Mali pong context ko yun. Hindi niya po alam ang exegesis nun. Kung bakit sinabi niya gusto sa Pablo yun. Sa mga taga-Athena. Okay. Ano pa, brother? Ang tindi ng ano natin. Ngayon, mga kapatid, kung ang iyong templo ay galing lamang doon sa Arkila, yung tinatawag mga Arkila ka ng bodega. Doon ka nagpe-prayer meeting. Hindi po sambahan yun, bodega o yun. Sa lahat, tapos pag sumasamba yung iba dyan, Brother Mel, sa harapan ng TV. Oo. Hindi po simbahan yun. Aarkila ka ng apartment, gagawin mo Kanino simbahan prayer yun? meeting nyo doon. Aba, hindi ho yun yung templo ng Diyos. Tirahan ho yun ng tao. Aarkila ka ng bodega, gagawin mong fellowship nyo ron. Hindi po yung lugar ng sambahan. At saka, ang tanong Diba? dyan, Brother Mel, doon sa mga kaibayan natin sa pananampalataya, ginawa ba nila ito? Ay, hindi. Diba? Ginawa nila yung umarkila ng mga building, mga ganyan. Yung isa, wala akong nalalaman na ginaya nila yung templo ni Solomon eh. No? Wala, brother. At saka, nasabihin nila, wala daw silang mga rebulto, larawan. Pero tingnan mo, ang lalaki ng picture ng mga tangal, ang mga picture ng mga pastor nila ron na nakatingin sa tingin. Oo. Ayaw, pag tinanong mo nga, brother eh. Meron yan. Yan ba yung mukha ni May Jesus? rebulto. Yan ba yung mukha ni Jesus? Hindi naman, wala naman nakakita si Jesus. Pero pag i-describe mo sa kanila, ano ang mukha ng demonyo, kaya nila i-describe. Pero yung mukha ni Jesus, hindi nila kaya i-describe. Bakit kilala nila na ang demonyo daw may sungay, may pangil, may buntot? Kaya nila i-describe. Pag tinanong mo, o sige, kung hindi yan ang mukha ni Jesus, ano yung itsura ni Jesus? Hindi nila ma-describe. Anong ibig sabihin nun, Brother Mel? Demonyo. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, mas mahal pa pala nila si Satanas Alam kaysa nila kay eh. Kristo. No? Alam nila. Kaya nilang i-describe si Satanas. Pero si Kristo, hindi nila kaya i-describe. Yun ang nakakatawa, di ba? Actually, mga kapatid ko sa mga kamanalig ko pong nanonood, ang rebulto po ay hindi po ito Diyos. Amen. Hindi po natin dinyo-Diyos ito bilang Diyos. Amen. Sila ay mga paalala lamang. Sila ay mga reminder, mga icon. Sila ay mga hero of faith. Sila ang mga bayani ng pananampalataya. Kung mayroon tayong bayani na mga revolusyon, mas matindi ang mga bayani ng ating pananampalataya. Pinatutularan nga yan, di ba? At saka, Brother Mel, may singit ko lang. Simplihan na lang natin yung paliwanag dito tungkol sa revolto. Kasi yung iba kasi, halimbawa kasi, nag-revolto, sila yung mga banal na minahal ng Diyos. Tulad din natin, sa buhay din natin, mahal natin ang ating mga anak, mga magulang natin. May tiyak ko, kahit sila may larawan, picture sa kanilang wallet. Di ba pagka nalayo ka sa pamilya mo, tinitingnan mo yung larawan, mga picture, hinahalik-halikan mo pa ngayon eh. Ibig sabihin nun, pag hinalikan mo yung larawan na yun, Diyos-Diyos na ba yun? Di ba? Ibig sabihin, sino ang mahal mo? Yung larawan ba o yung may-ari ng larawan? Oo, tama, amen. Siyempre, yung may-ari ng larawan po, pero hindi
ibig sabihin nun ay sinasamba na natin. Tama. Minamahal natin. Ang mga rebulto po ay prototype lang po yan. Ayon sa sisisi natin. Amen. Okay. Actually, yung ibang nating mga kapatid sa pananampalatayang Katoliko na tumalikod, matapos ipabindisyon yung mga rebulto, babasagin lang. Di ba? Babasagin lang. Oo, babasagin lang. Halimbawa, pastor ako. Lahat ng rebulto nyo, dalhin nyo sa ating lugar. Babasagin yan. Eh, nakakita si pastor ng rebulto na yari sa Ivory. Ano to? Ay, pastor, manap ako ito ng aking ina dahil ito po ay Ivory. Huwag! Ako ang babasag niyan. Ivory yan eh. Mahal yun. Brother Nel, mahal yun eh. Huwag! Nakita niya ang rebulto ni Mama Mary na yari sa Ivory. Huwag, sayang. Huwag! Ako ang babasag niyan. Sayang. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Ibebenta mo yan. Sayang. Hindi mo babasagin yan. Mahal yun eh. Mahal yan eh. Kayo wala, madali Hindi mo babasagin yan. Nakakita ng krus. Ang ganda ng krus mo. Eh sinabi ng may bagong recruit, ay talagang maganda ho yan. Sa ninuno pa namin yan. Yan po ay yari sa Ivory. Akin na yan. Ako ang babasag niyan. Yung iba nga brother Nel, ginto. Huwag mong tunawin yan. Ako ang tutunaw yan. Di ba? Ganyan sila kasi karamihan na mga sinaulang rebulto talagang yari sa Ivory. Di ba? At saka, ang tanong nila, Brother Mel, isa pa, naalala ko, ay kung hindi nyo ginodiyos yan, bakit kayo lumuluhod? Pinupunasan nyo pa. Yan ang laging kanila eh. Lagi nila sinasambit. Actually, yung iconoclasm o yung pagbabasag ng rebulto sa Old Testament, ginawa na yan. Basahin natin, brother. Basahin natin ang 74, Sawit 74, 6 and the following verse. But tingnan nyo ha, kung ano ang ginawa ng mga kaaway ng Diyos sa mga rebulto doon sa loob ng templo na hanggang ngayon ay ginagawa ng ating mga kaibayo sa pananampalataya. Sa Old Testament pa lang, ginagawa na yan. Binabasag nila ang mga larawan doon, mga basa. 6. Ako na mabasa. Oo. Awit 74, 6. 6. Ang lahat ng inukitang mga Kahoy kahoy sa paligid. sa paligid, Ayan, sa paligid ng templo yan. Oo. pinalakol at dinurog ng kaaway na malupit. Ayan, ang ginagawa. Nakita nyo ha? Yan sila nagmana ha? Kaaway pala. Kaaway pala sila, no? Oo, tuloy mo. Oo. Ang iyong banal na sanktuaryo ay kanilang sinigaan. Sagaya pa pala ginagawa sa Nilapastangan nila at winasak ang templong banal. Ayun. Sige Sa po. kanilang pag-uusap ay nagpasya ng ganito. Hindi natin sila titigilan hanggang di pa natatalo. Kaya sa buong lupain, ang natagpuan ng bayan mo para ikaw ay sambahin, sinunog at naging abo. Ayun. Nakita mo? Sa Old Testament pa lang, marami ng galit sa mga larawang banal. Larawang Na adako yan ng mga kapatid natin sa kaibay sa pananampalataya. Galit na galit sa rebulto, sinisibak, sinusunog. Nasa Biblia na po yan. templong banal ang binanggit. Oo, mga larawang inungkit na kahoy sa paligid, dinurog, pinalakol. Hanggang ngayon, ginagawa yan. Amen. Oh. Di ba? Kayo yung mga nagmana noon, galit na galit. Di ba? Galit na Walang sila. tinuro ang simbahang Katoliko na ang aming mga imahe tulad ng nasa harapan namin ay Diyos. Hindi po namin sinasamba to bilang mga Diyos. Napakalinaw, ano po? Bakit tayo mayroong crucifix, brother? Meron ka bang amplifier dyan? Yung tinatawag na The Living Bible, mas maganda. Bakit tayo mayroong cross? Bakit tayo mayroong... Kasi, bakit po tayo mayroong cross sa simbahan, mayroong mga ganyan? Eh, meron doon. Basahin mo, brother, sa The Living Bible, Galatia 3:1 hanggang
3:1, nandun doon. Basahin mo dyan, iba dyan eh. Pakikuha mo nga yung cellphone ko ron, babasahin natin. Basahin po natin. Sige brother, basahin mo nga dyan. Gamitin natin ang The Living Bible, mas maganda. Mga hangal, Ayan. mga taga-Galasya, sino ang nakagayuma sa inyo? Sa harap mismo ng inyong mga mata ay ipinakita ang pagkamatay ni Kristo Jesus sa krus. Oo. Tuloy. Sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo? Talagang napakahangal ninyo. Nagsimula kayo sa Espiritu at ngayon nais ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling Ito kapangyarihan. ang maganda, brother. Amen. Sa Galatians 3:1, The Living O Bible. foolish Galatian, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ, that as clearly as though I had waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Meron pala silang picture na si Kristo ay namatay sa cross. Ito, kaya meron kami picture. Ayun, pinatotohanan po yan ni Apostol San Pablo sa Galatia 3:1 ayon sa The Living Bible. Napakalinaw. Tinututulan ba ng Diyos ang paggawa ng rebulto ni Jesus? Galit ba si Jesus sa rebulto? Sa mga larawan? Hindi. Bakit? Nung tinanong siya ng mga Pariseo, kung ano to yung rebulto, di ba? Yung rebulto, yung pera. Tinanong siya, di ba? Kanino ba dapat magbayad ng buwis? Di ba? Ano sabi ni Jesus? Patingin nga ng inyong pera. Ano yung nakita niya? Kaninong larawan ang nandiyan dyan? Kay Cesar. Ano sabi ni Jesus? Ibigay kay Cesar ang kay Cesar. Ibigay ang sa Diyos ang sa Diyos. Kung titignan mo ang larawan na nandun kay Cesar, ibigay ang para kay Cesar. Paano kung ang larawan na nandun ay larawan ni Kristo? Gaya na lang, ibigay kay Kristo. Di ba? Ganun lang ang logic dun eh. Kung ang larawan na nandun doon sa ipinakita nila, dahil larawan niya, larawan ni Kristo, ibigay mo kay Kristo. Larawan ni Cesar, ibigay mo kay Cesar. Di ba? Napakalinaw. Ganun lang naman yun eh. Hindi po galit ang Panginoon Diyos sa larawan. Dahil pagka yan ay larawan ni Cesar, ibigay mo kay Cesar. Larawan niya ni Baal, ibigay mo kay Baal. Larawan niya ni Astaroth, ibigay mo kay Astaroth. Larawan niya ng Mama Mary, nanay ni Jesus yan. Kanino mo ibibigay? Kay Mama Mary. Larawan ni Apostol San Pablo yan. Kanino mo ibibigay yan? Kay San Pablo. Napakalinaw. Tinututulang ba ng ating Panginoon ang mga larawan ayon sa kanyang? Gamitin po natin yung The Living Bible. Ano? At tingnan mo dyan, brother, kung meron kang The Living Bible dyan, dahil naglolo ko na naman tong aking cellphone. Ang sabi dito sa Mateo, maganda po, The Living Bible. Kung ano niyo po, kung meron po kayong The Living Bible dyan, ay napakalanaw po ng sinasabi sa Mateo, yung 23. Tingnan natin po dito, 23, 27. Basahin natin ha. Lalagyan niyo po ng The Living Bible. The Living Bible para, sige, basahin mo, brother. Sige, basahin mo. Wala ko na po. Okay, ito. Mas maganda kasi sabi dito, yes, who to you, foolish, your religious leaders, hypocrites, for you build a monuments, inyong pinaggagawa ng mga monumento, ang mga propeta at pinagpapatay ninyo ng inyong ama, at inyong nilalagyan ng bulaklak ang kanilang libingan at ang mga banal na tao. Aba? Napakalinaw. Yung mga banal na tao at yung mga banal na propeta, pinagpatayo ninyo ng monumento at inyong inaalayan ng mga bulaklak. Nagalit pa si Jesus? Hindi.
ang nagalit siya doon sa ipokrituhan ng mga Pariseo. Hindi na tinutulan yan. Sabi niya, pinaggagawa ninyo ng mga monumento. Pag sinabing monumento, ano yun? May revolt. Alam mo ba? Monumento ni Rizal. Wala bang revolto yun? Monumento ni Bonifacio. Meron. Kaya pinagpagawa ninyo ang mga banal na tao at mga banal na propeta at ginawa niyo ng monumento at inyong nilalagyan ng inyong mga bulaklak. Nagalit siya? Hindi. Nagalit siya doon sa kaipokrituhan ng mga Pariseo. Kagka po, gaya po na sinabi ni Jesus, ibigay sa Cesar, ang sa Cesar, ibigay ang sa Diyos, ang sa Diyos. Amen? Amen. Bakit itong mga Katoliko na to, pag nagdadasal, nandito sa harap ng simbahan na maraming rebulto. Nandun ba ang Diyos, brother? Nandun ba yung presensya ng Diyos? Manggagaling ba doon yung presensya ng Diyos, brother? Sa tingin mo kaya, meron ba tayong batayan niya sa Biblia na sa pamamagitan ng mga rebultong gano'n, nandun ba ang presensya ng Diyos? Meron. Okay, pakibasa, brother. Ang bilang, Numeros, chapter 7, verse 89. Basahin mo ha, brother ha. Lakasan natin, marami na ang nanonood sa atin. Verse 89. 789 po. 789 po na. Numeros, chapter 7, bilang. verse 89. Dahil ang mga Katoliko, pag nagdarasal, may rebulto sa harapan ng altar, sa bawat, nandoon po ba ang presensya ng Diyos? Basahin po natin. Brother, basahin mo. Lakasan mo ha. Nang si Moises ay pumasok sa toldang tipanan upang makipag-usap kay Yahweh, narinig niya ang tinig nito mula sa pagitan ng dalawang kerubin sa ibabaw ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaba ng tipanan. Napakalinaw. Nang si Moises ay pumasok sa toldang tipanan upang makipag-usap kay Yahweh. Sino kakausapin? Saan kakausapin? Sa toldang tipanan. Saan niya narinig yung boses nito? Sa pagitan ng larawan ng dalawang kerubin. Nandoon pala sa rebulto yung presensya ng Diyos. Ang kakausapin, si Yahweh. Pero yung tinig nagmumula doon sa kerubin na nandoon. Rebulto yung brother. Rebulto Ibig yun, ha? sabihin, brother Mel, pinagamit pala ng Diyos ang rebulto. Kaya nga, ipinagawa ng Diyos ang mga banal na larawan dahil ito ay gamit sa pagsamba. Di ba? Kaya nga, nung pabasahin natin yung Exodus chapter 25 and the following verse, yung dulong-dulo nun, ano sabi? Lahat ng ibinigay ko sa iyong sukat at lahat ng pattern, gawin mo ayon sa ipinakita ko sa iyo. Yan yun. Amen? Napakalina, brother. Baka may daragdag ka pang mga talata. Balik tayo doon, brother Mel, sa lumang tipan. Sa lumang tipan. Ginagamit ng mga kaibayo natin sa pananampalataya. Kung hindi nyo dinudyos ang mga rebulto, bakit nyo pinupunasan? Ayun. Bakit kayo lumuluhod? Ayun. Ang tanong doon, masama po ba, brother Mel, ang lumuhod sa larawan? Samantala na nakasulat doon sa Exodus, di ba? Niwag yuyukuran at luluhuran. Bakit ang mga Katoliko ay lumuluhod sa mga rebulto? Ayan ang mga laging pinupunan ng ating mga kaibayo natin sa pananampalataya. Anong sagot mo doon, brother Mel, para sa Actually, pagkaunawan ng mga yung kapatid? pagluhod ay hindi lahat ng luhod ay pagsamba. Mayroong pagluhod na bilang respeto at paggalang. Kasi ang Katoliko po, mayroon pong definition niya sa tinatawag na worship o yung pag-bow down. Merong nagba-bow down ka dahil nire-respeto mo at sa kapitapitagan at karapat-dapat na igalang. Ang Diyos lamang po ang sinasamba natin bilang sa Diyos yung tinatawag natin worship as an act of adoration. Diba? Or latria. Sa Diyos lang yan. Kapag ka ang latria o adoration na ginamit natin yan sa rebulto, diyan napapasok yung idolatry. Amen. Kaya hindi po lahat ng pagluhod
ay pagsamba na. Amen. Dahil si Josue at ang mga Israelita lumuluhod na nakaharap sa kabanang tipan na mayroong larawan ng kerubin. Basa, brother. Amen. Pakinggan niyo po, lumuluhod. Sa Joshua 7:6. 6, basahin mo, brother. Napakalinaw niyan, ha? Kaya hindi lahat ng pagluhod ay nangangahulugan na sinasamba bilang Diyos. Amen. Basa. Saan na ba yun? Sige, ikaw na brother. Mas Sa mabilis. 7. Sa 7 ng Josue. Josue. Siya sa isko, no? 7:6 mo. 7:6. 7:6. Winahak ni Josue ang kanyang kasuotan sa matinding paghihinagpis at nagpatira pa sa harap ng kabanang tipan ng Yahweh. Magtira pa. Brother Mel. Nagpatira pa Ano ba? sa harapan ng kabanang tipan ni Yahweh. Meron punto ba rin, brother? Meron, kasi yung kerubin, rebulto yun eh. Ibig sabihin, Brother Mel, mas masahol pa sa punas ang ginawa. Kasi nagpatira pa eh, sa harapan ng rebulto. Eh, mas masahol pa yung ginawa ni Josue. Ang tanong doon, nagalit ba ang Diyos, Brother Mel? Hindi. Hindi. Meron pa eh. Bakit niya pinoprosesyon? Bakit? Oo nga ba? Bakit niya pinoprosesyon? Bakit niya Yan ang isa pinoprosesyon? na sa lumang tipan, Brother Mel, ginawa niya ni Actually, Haring brother, David. yung tanong na yun, may pang ano yun eh. May pang insulto eh. Oo. Bakit niya pinaprosesyon? Kung kainsultuhan lang din ang gusto nilang sagot, napakadali sagutin. Dahil kung diyan talaga naglalakad, sasabay na lang kami dyan. Hindi na namin yung bubuhatin. Oo. Diba? Kasi yung mga tanong nila, merong nakapaloob na kapang-iinsulto yon sa pananampalatayang Katoliko. Amen. Yun Bakit nga ba, brother natin, meron bang basihan na yung mga ribulto ay pinoprosesyon? Meron, Brother Mel, sapagkat kung ano yung ginagawa ng Basahin na talata ka ba dyan, brother? sa Biblia din natin ginagawa, Okay. Brother Mel. Basahin natin, sige. Ang tanong nila, bakit ipinoprosesyon ninyong mga ribulto? Ito po, Okay. maging si Haring, Sabihin natin yung talata. maging si Haring David ay nagprosesyon po ng ribulto. Sumayaw pa, ha? Sumayaw pa! Ano sa'yo? Sasali ng tugtugan. Nagtitid, senyor. Sasali ng tugtugin, Ng Brother Mel. alpa, ng alpa, ng harp. Mababasa po natin sa unang kronika 13:5. Ayan. Nag-spit senyor, brother? Basahin mo, nag-spit senyor. Kaya tinipon ni David ang mga Israelita mula sa Sihor at Ehipto hanggang sa pasukan ng Hamat upang kunin sa lungsod ng Jeraim ang kaban ng tipan at dalhin sa Jerusalem. Pumunta silang lahat sa Baala, papuntang lungsod ng Jeraim sa Huda, upang kunin ang kaban ng tipan ng Diyos na si Yahweh. Nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga kirubin. Si Yahweh pala nakaluklok sa ibabaw ng kirubin. Kaya nila pinaposisyon. Tuloy. Pagdating nila sa bahay ni Abinadab, isinakay nila ang kaban ng tipan sa isang bagong kariton na inaalalayan ni Usa at Ahio. Si David at ang buong Israel ay sumasayaw at umaawit sa saliw ng tugtugan ng mga lira, alpa, tamburin, pumpyang at trompeta. Nakita mo yan? Ang masakit pa niya, kung tutuloy mo pa yan, yung kariton na yan, nahila-hila ng baka, alam niyo kung ano nangyari? Tumagilid. Sinaluyan ni Uzias, tutuloy niyo lang yun, nung pagkahawak ni Uzias doon sa kabanang tipan na may ribultong kerubin, patay yung humawak. Ang Ganun tanong, karami, ha? Brother Mel, bakit namatay? Dahil yun ay sagrado. Ang pwede lang humawak doon ay mga libitang pare. Banal. Banal. Kaya sila hanggang panunuya na lang. Bakit ang inyong Nazareno ay kulay itim sa Quiapo? Bakit ang inyong Nazareno doon sa may dito sa may Baklaran kulay puti? Panunuya ho yun. Tanong na may panunuya, sasagutin din natin ang tanong na pang-alasgador. Bakit, Pastor, maitim? Ikaw ba naman ang iprosesyon sa maghapon na kanilang sa araw? Puputi ka ba? Puputi ka ba? Nabilad ka na eh. Di ba?
niya sa kahoy. Yun ang tamang sagot. Kasi pag nagtatanong niya, meron yung sa ilalim nun, naka-inject yung pangalipos na sa rebulto. Eh bakit yung ano naman puti? Brother, nasa modern times na tayo. Kahit ikaw ay negro, pag tinurukan ka ng glutathione, puputi ka. Dapat ulo si Yan ay pang-counter lang sa kapilosopohan na pang-Alaska sa ating... Kasi po yan, depende po yan sa kahoy na ginamit. Ano po, kaya ganun ang kulay nila. So, Dahil ini-injectan tayo ng mga kabulastugan na pang-alista, di ka basta na nasagot na gusto niya. pero Sige. ang punto dyan, Brother Mel, yung ginagawa natin po, hindi po masama. Yan po ang point dyan. Kasi lahat po ng practice ng Catholic ay base po lahat sa Biblia. Lahat po yan kinuha sa Biblia. Hindi po yan gawa-gawa. Kaya yung mga kaibayo natin sa pananampalataya, yung mga tanong nila na bakit natin ipinoprosesyon, basahin nyo po ang Biblia para malaman ninyo, maunawaan ninyo kung ano ang ginagawa ng mga Catholic. Actually, alas 10:15 na eh. Medyo napapahaba na ito tayo, di ba? Pero magtataka ka, brother, ha? Ang kaanuhan natin dito, lagpas na sa loto. Loto, hindi na ako kalendaryo. Pero nagtsatsaga. Amen. Dahil gusto nilang matuto ng pananampalatayang Katoliko. Di ba? Actually, dapat sila nanay natutulog na to eh. Pero sinamahan kami para samahan din kayong manood sa aming live streaming na DCFP. Ano pa, brother? Baka meron ka pa idadagdag. Isa pa dyan, Brother Mel. Bakit daw yun nga, pinupunasan natin kasi... Ano po nasan? Kasi... Sagot? Maalikabok. Marami Maalikabok. Marami na po ulit. Well, yung larawan ng lola mo, nasaksakan ng alikabok, Pupunasan. pagkatapos mapunasan, hahalikan mo yan eh. Ay, ang lola ko, nabibis ko. Di ba, parang ganun din yun. Maalikabok. Joke lang po yan, nagpapadala lang. Pero ang fun point ko doon, Brother Mel, kaya natin pinupunasan mo yan kasi naniniwala tayo. May pananampalataya kasi tayo. Yes. Na Ang pananampalataya ay hindi nakikita. Amen. Regalo ng Diyos yan. May- At saka, huwag po tayong huhusga Amen. na sa isipan namin mga Katoliko na sinasamba namin ang rebulto. Bakit? Nababasa ba nila ang isipan natin na ito ang Diyos natin? Di ba? Diyos ang nakakaalam kung paano mo siya sinasamba. Hindi ikaw. Porket ba nakaluhod ako sa harap ng poste, yung poste na sinasamba ko. Di ba? Amen. Porket ba nakaharap ako sa larawan ng pantay nung nasa pansyon, sa ano, na nakaganon ako nagdadasal, yung bang patay sa loob dinadasalan ko? Di ba? Saka malinaw dyan, Saka Brother brother, Mel. pero ano yung tungkol dun sa yung babae na yung sabi na nahawakan ko lang yung Si laylayan. Veronica yun. Diba yun? Yung laylayan. Yung relic yun, tatalakayin natin yung sa susunod. Sapagkat Yung relic, bakit tayo mga Katoliko may relic? Hindi po yung hilik, di ba yung hilik? May babae na nanaya po. Sapagkat, Brother Mel, ang ginagawa kasi ng mga Katoliko na sa panahon natin ngayon, siyempre, nananampalataya tayo kahit na humahapos tayo kasi matindi yung pananampalataya natin. Na sila'y gagaling. Maging sa Biblia, Brother Mel, Yes, yes. panyo, Oo, okay. di ba panyo ni Apostol Pablo, nakakapagpagaling. Tatalakayin natin yan sa darating na mga araw about sa relic. Ano yung may tanong si brother? Tanong ko lang po, no? Bakit daw po yung mga Katoliko may paulit-ulit po na isa? Paulit-ulit. Opo. Basahin natin, brother. Nandyan po yan sa Biblia. Mateo. Sa Biblia din po yan. Mateo, basahin mo. Matahin Ito po yung tanong ng ating Sa isya kapatid. ng Mateo. At malamang, Brother Mel, tanong din ito ng karamihan. Lahat ng sekta. Oo, lahat ng sikta. Bakit? Basahin natin. Sa 7, turo sa panalangin. Diba? Tama ba? Turo sa panalangin. Sa ano yun? Sa 7. At kapag nananalangin, sa 7 ba yun? Ayun, Sa malayo. 7. Malabo na yung mata ko. Pasensya na ho. Sa gabi kasi yung mata ko parang sa manok yung malabo. Sa umaga malinaw. Pero pag ginanong ko po, kitang-kita ko. Ayan. Ayan. Sa 5 tayo mag-i-start. Pag malayo talaga nababasa, kapag ganun wala na po. Parasited po ako. Sige. Ang turo tungkol sa pananalangin. At
kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginawa mo ng lihim. Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hempil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag sabihin, okay na brother, kita mo na, ang dami ng panalangin. Yan ang Ave Maria, Gracia Plena, Yan ang Dominus Tecum, di ba? Dominus Tecum, Benedicta Tui, en Mileribus, et Benedictus, di ba? Yung mga gano'n natin, mga Latin na ano yun. Santa Maria, Mater Dei, Ora Pro Nobis, Lecatoribus, tayo paulit-ulit. Paulit-ulit. Nabibigay ang mga Diyos sa paulit-ulit na dasal. Wala naman sinabi na nagagalit siya doon sa walang kabuluhan. Ang lina, di ba? Huwag kayong gagamit ng maraming panalangin na walang kabuluhan. Yung Hail Mary mo, may kabuluhan ba yun? Meron. Yung ang Hail Mary sabi, Hail full of grace. Di ba? Ginamit yun bilang isang salutation sa mahal na rin. Saan galing yung message na yun? Sa Diyos. Hail full of grace, the Lord is with you. Di ba? Kaya mula sa Bible yung Hail Mary. Ang sinabi, yung walang kabuluhan na paulit-ulit na panalangin. Yung Our Father na paulit-ulit, may kabuluhan ba yun? Pero tinuro nga ni Cristo, ganito kayo manalangin. Di ba? Nasa Bible yun. Ganito kayo manalangin, ang manalangin sila, di ba? Hindi sinabi, pero huwag niyo na uulitin. Wala sinabi gano'n. Di ba? Pero huwag niyo na uulitin. Wala sinabi gano'n. Dahil may mga makabuluhan yun. Ang sinasabi mo magpaulit-ulit, yung walang kabuluhan. Eh, may nagtanong, brother, ano ba yung walang kabuluhan? Example na panalangin, ganito yun. Lord, mamatay na sana yung kapitbahay ng chismosa. Yun ang bawal. Ayaw ng Diyos yun. Lord, yung asawa ko na singgero, mamatay na sa akin. Yun ang bawal. Walang kabuluhan yun. At saka Brother Mel, maging mga anghel nanalangin sila Paulit-ulit. eh. Basahin mo, brother. Basahin nga natin. Tingnan mo, anghel sa langit. Anghel sa langit. Hindi nagsasawa ang Diyos para sa Kanya. Amen. Sige, basa. Revelation, brother. Anong talata sa'yo? Sige, Revelation. Meron dito sa Revelation 4:8, ang bawat lumilipad ang pang-apat at ang bawat isa ay may tag-anim na pakpak at punong-puno ng mga mata sa harap na likod. Walang tigil ang kanilang pag-awit araw at gabi. Banal, banal, banal. Araw at gabi. Araw at gabi. 7-11, 24 oras. Mga anghel yun. Paulit, holy God Almighty. Paulit-ulit. Banal, banal, banal ang Panginoong Araw Diyos, at makapangyarihan sa lahat na siyang Parang nakaraan. 7-11 pala, 24 Kasalukuyan oras. at darating. Pero Bukas. yun mo, mga anghel, brother. Oo. Nagalit ba ang Diyos? Ang tigilan na yan, paulit-ulit. Wala. Paulit na. Kung si Kristo nagdasal, paulit-ulit at ng beses. Di ba sa Getsemane? Ama, kung maaari sana, ilayo mo sa akin ang sara na ito, ngunit kalooban mo ang masusunod. Nanalangin uli. Tatlong beses, ganun uli. At kung bawal ang panalangin, yung Salmo 150, paulit-ulit, basahin nyo. Salmo, yung Salmo 150 na chapter, paulit-ulit yun. Purihin ang Diyos, purihin. Nakita mo na. E di sana hindi na sinama yun kung bawal palang manalangin. Yun ang ibig sabihin ng panalangin na paulit-ulit. Yung walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Yun po, yun. Pero yung panalangin natin, may kabuluhan. Get mo na, brother? Yun yung ibig Sabihin sabihin mo, ng panalangin. Pastor, ikaw pag nananalangin ko, narinig ko paulit-ulit ka rin, di ba? Panginoon, Ama, Diyos, na makapangyarihan sila. Pastor, kasasabi mo lang ng kanina. Inulit mo na naman. Bawal yan, paulit-ulit. Di ba? Di ba? Kasi kung gusto nila ng ganun pala eh. Pastor, bakit tayo sinasabi yan? Eh, ulit, isang taon ka na rito, paulit-ulit kong naririnig yan. Ang sabi po ng banal na kasulatan, yung panalangin na walang kabuluhan na paulit-ulit.
Okay, another. Baka may tanong pa po. May tanong pa po. Oo. Pasensya na po kayo, hindi po namin nababasa yung tanong nyo kasi ang layo namin dito sa camera. Kaya gusto ko po kasi makita ninyo na actually, lagi po kami ini-invite dito na Set My Spirit Free Catholic Charismatic. Kaya nagpapasalamat kami, gustong-gusto nila na matuto ng apologetic about sa ating pananampalatayang Katoliko. Kung kayo po ay gusto nyo rin kami imbitahan mo po kayo mag-alala. Wala akong usapan na bayad-bayad. Nagbabayad po ba kayo? Hindi. No. Di ba? Wala silang inibigay na bayad sa amin. Pray. Pray lang. Dasal. Wala lang po. Tubig. Minsan, pagka pinakakain kami dito, walang problema. Kung wala kayong wifi sa inyong lugar, meron mo kaming wifi. Di ba? Yung meron po kaming wifi sa bahay. Yung tinatawag natin prepaid home wifi. Dadalhin po namin kung gusto nyo mag-live streaming tayo sa inyo. Sapagkat Brother Mel, ang karunungan ng Diyos ay ibinigay sa atin na Ibinibigay walang sa atin. bayad. Kaya Bakit po natin isinishare ito natin. ginagawa? Bakit? Dahil kung ang mga alagad ni Satanas ay 24 oras na nag-iikot para iligaw ang mga Katoliko, kami 8 oras lang dahil natutulog din kami. At maraming Katoliko na nailigaw namin Satanas. Amen. Nandyan na sa tabi-tabi natin yan. Yung Natutuwa. mga hinugot nila sa Katolik, yun yung mga Satanas. Di ba? Kung sila 24 oras, kami 8 oras lang kasi tao lang ho kami na meron lang kaming tulog, pahinga. Ang masakit ko, pag kami ay walang kain, walang tulog, eh baka sabihin namin sa sarili namin, mga sugo na rin kami. Ayaw namin ng gano'n. Ano ba? Sino po ba? Sige, ano po tanong daw? Wala ho tayo sa UNTV ha, nasa DCFB po tayo. Oh. Sige po. Ano po? Ang pagkagalit ba ng Diyos doon sa mga Israelita na nagpre-prison doon sa revoltong guyan din. Okay. So, ang kanilang ginawang pagpupuri, sila yung sasayawan at bagay na ikinagalit ng Diyos sa kanila. Ano ba talaga ang punto doon, bakit nagalit? Okay, ito ang punto po doon. Yung tanong na about sa guya na sinamba nila dahil si Moses po umakyat po sa Mount Sinai. Pag-akyat po ni Moses sa Mount Sinai, akala nila patay na si Moses kasi ang tagal nang di bumabalik. Kaya ang sabi kay Aaron ng mga Israelita, igawa mo kami ng Diyos. Kita mo, igawa mo kami ng Diyos na ating sasampahin. Bakit guya ang ginawa nila? Bakit kaya? Alam niyo po kung bakit guya? Baka dahil sa Ehipto na pinanggalingan nila, ang baka doon ay sinasamba bilang God of fertility, God ng kasaganaan. Kaya yun ang inilagay nila doon. Yun ang God of fertility o kasaganahan ng mga Ehipto. Kaya yun po ang inilagay niya. Simbolo po yun ng God ng kasaganahan sa Ehipto. Yun po ang nakilala ng mga ito at datanim sa isip ng mga Israelita dahil how many years sila naging alipin ito, kaya yun po ang ginawa nila. At nung nakita ni Moses yun, binasag niyo pa yun. Binasag na po yun. Yun po ang reason. Kung bakit baka, dahil during the time sa Ehipto na nasakop sila, baka ang sinasamba ng mga Ehipto bilang God of fertility. Yan, dapat po, alam po natin yung context ng exegesis. Kung bakit baka. Pansinin niyo po, 10 mga salot ang pinadala. Di ba? Pinatay yung mga animal, nila, mga hayop, pinaano yung tubig, pinakulay ano. Kaya ginawa po 10 yun kasi yung 10 na yung kumakatawan 10 mga Diyos-Diyos na sinasamba ng mga Ehipto that time. Kaya sabi ng Diyos, akong si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Kaya isang 10 Diyos na nagpadala si Yahweh ng 10 salot, hindi napigilan na kinikilala ng 10 Diyos na katumbas nun. Kaya minamak ng ating Panginoong Diyos yung 10 mga salot na yun, tanda ng paggiba sa 10 pinaniniwalaan ng mga Diyos-Diyosan sa Ehipto. Yun po ang context po nun. Yun po ang exegetic po nun.
At saka Brother Mel, maidagdag ko lang po, tungkol po doon sa Diyos-Diyosan po. Pag sinabi po kasing Diyos-Diyosan, kwan yun Brother Mel, mga Hindi bagay na totoo. hindi totoo. Pag sinabing Diyos-Diyosan, Yun yung mga hindi totoo. hindi totoo, hindi nag-exist. Hindi nag-exist. Ibig sabihin, hindi sila nabuhay dito sa... Hindi naging ibabaw tao, ng mundo. hindi talaga umiral, hindi nag-exist. Basahin mo, brother, para mabasa nila. Unang Korinto Oo, 8. 4. Okay, basa. Yan po ang Diyos-Diyosan. Yan po ang Diyos-Diyosan. Oo. Kaya nga, tungkol sa pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan, alam natin ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na di totoo. At alam natin iisa lamang ang Diyos. Nakita niyo na? Ang Diyos-Diyosan po, ayon doon sa unang Korinto 8.4, 8:4. mga larawan o mga bagay na hindi totoo. Ang tanong, Brother Mel, Si Mama Mary ba, totoo bang naging, ano to, na umiral ba to? Nabuhay ba? Nabuhay ba to? Umiral? Umiral! Di ba? Oh. Yan ang pinupuna sa atin ng mga kaibayan natin sa mga... Kung wala kayong Diyos sa bakit meron kayong mga Mama Mary sa simbahan? Oo. Ang masakit pa, ito. Pag tinanong mo sila, kapag ka ba gumamit ng larawan, sumasamba na ba sa Diyos? Oo. Paano kung merong pagsamba sa Diyos-Diyosan, walang ribulto, ano tawag mo ron? Di ba? Meron pong binabanggit ang Biblia na pagsamba sa Diyos-Diyosan, pero walang ribulto. Ayan, nagtaka nga ngayon, di ba? May binabanggit ang Biblia sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, pero walang ribulto. Ayan. Ano yun? Basa, Efeso 5.5. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pero walang ribulto. Basahin po natin ang Efeso 5.5, brother. Ayan ang pagsambang hindi lang po, halos karamihan ginagawa yan, pagsamba pero hindi gumagamit ng ribulto. Basahin mo, Ayan, brother. basahin mo, brother. Lakasan mo. Alam ninyo na walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong mapakiapid, Ayan. mahalay o mapag-imbot. Mapag-imbot, mahalay. Sapagkat ang pag-iimbot ay pagsamba sa Diyos. Ayun! Di ba ang pag-imbot o kasakiman ay pagsamba sa Diyos-Diyosan? Sige nga, gumawa ka nga na larawan ng pag-imbot. Paano mo iukit larawan yan? Paano mo i-ukit ito? Di ba? Hindi lahat ng pagsamba ay Diyos-Diyosan pag may ribulto. Ay ang pag-imbot ay isang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Iukit mo nga ako ng pag-imbot. Ano yung tsura niyan? Di ba? Malinaw. Halimbawa, ikaw ay sentro mo pera. That is idolatry. Dahil yung pananampalataya mo, nakasentro doon sa pera. Kung ang isang tao nakasentro sa bagay na kanyang higit pa sa buhay niya, higit pa sa Diyos ang kanyang turing, yun ay pagsamba sa Diyos. Halimbawa, mukha akong pera, sumasamba ako sa Diyos-Diyosan. Sinasamba ko yung pera. Di ba? Ngayon, pastor, pakigawa mo ako ng ribulto na pag-iimbot. I-ukit niyo nga ako yan. Wala. May pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi gumagamit ng ribulto. Hindi lahat ng pagsamba ay kailangan may ribulto. At saka... Kasi sila po, selected verse lang. Amen. Oo, parang maraming mga Katoliko na mauto, mga bola, ay ayun na. At saka, mabalik lang ako doon, Brother Mel, sa unang Korinto 8.4, na tinutukoy doon ng mga Diyos-Diyosan, mga larawan at mga bagay na hindi totoo. Eh, si Baal ba hindi naman totoo yun, di ba? Ay, hindi. Si Astaroth, tapos yung tinutukoy doon sa Exodo, yung konteksto po noon, yung mga Diyos-Diyosan na 10 ang kamay, ang ulo ay ahas. O di ba? Yun po yung tinutukoy na Diyos-Diyosan, mga larawan na hindi totoo. Eh tayo, totoo tayo eh. Kaya nga meron tayong Mama Mary kasi totoo tayo. Eh sila, wala sila. Ibig sabihin, hindi sila totoo. Di ba? Kasi At saka, tayo, brother, totoo tayo eh. Yung Exodus chapter 20 verse 4, kapag ginamit sa inyo, huwag kayong gagawa ng kahit anong larawan. Tanungin mo, pwede bang pangalanan mo kung sino yung mga Diyos-Diyosan na ipinagbabawal ng Diyos doon sa Exodus 20, kahit 5 piraso lang? Hindi nila kilala kung sino yun. Pag sinabi lang, ito yung Mama Mary nyo, yung santo nyo. Exodus yun, hindi yung New Testament. Amen. Di ba? Pangalanan mo nga yung sino yung Exodus
sila San Pablo, libulto ni San Pablo, libulto ni St. Peter. Kapatid, Exodus yun, hindi yun sa Mateo, hindi yun sa John, hindi sa Lucas. Hindi nila mapapakalan. Sino yun? Si Baal, si Astaroth, si Semos, si Milton, si Dagon, si Jupiter. Yan po Yan yung po yung pinagbabawal ng Diyos. Di ba, brother? sapagkat hindi po sila totoong nabuhay sa mundo. Ayun. Hindi po sila namuhay. Konsepto na lang ng mga tao yan. Kumbaga sa imahinasyon nila, gumawa sila ng ribulto. Biruin mo, tao, 10 ang kamay. Saan ka nakakita ng ganun? Alam mo, brother, ito lang ang masakit sa ating mga Katoliko eh. Meron tayong altar, merong crucifix, merong Mama Mary, may Christ the King. Kasama yung gumaganon doon, oh. Ayun. Di ba? Meron pang May baboy, lalagay Year of the Pig, kasama ron. May Buddha pa lang. Pinagsama yung holy object doon sa ibang, may mga gumaganon, may Buddha pa. Ang narinig ko dyan, Brother Mel, ang katwiran ng iba kasi, pag hindi daw ibigay ni Jesus, baka ibigay ni Buddha. Yun ang masakit sa ating mga Katoliko. Makikita mo yung altar. Nandun yung Nazareno. Tapos pag tingnan mo, may gumaganon Yun gano'n. po ang May nakaganon na malaking tiyan na maraming anak din. Yun ang Diyos-Diyosan. Buddha, may mga kung ano-ano, merong, ay, year of the pig na yun, lalagyan ng baboy doon. Diyos niya. Tapos kung ka nagro-rosary sa harap doon, ay, pabihira naman. Di ba? Yan po Siguro yung- ako yung santa na doon. Tingilan rin, tadyak kita dyan. Yan, Brother Mel, ang ginagawa ng ating mga kapatiran sa pananampalataya, mga ibang Katoliko. Naku po, Wag po natin brothers and pagkakaluin sisters, yan, ha? iba po yan, Diyos-Diyosan po yung mga saka yung Buddha po yan, Hindi pag-ano mo yan, ganyan. Buddhism yan eh, Sa Buddhism yan. Diyan po nagmula Sa yung China Buddha. yan. Saka wag po tayo maniniwala sa Year of the Pig. Dahil Year- tayo po ay laging Year of the Lord. Amen. Saka yung mga Year of the Pig na yan, gawain po ng pagano po yan, hindi po yung Christian. Bawat taon po, Year of the Lord. Hindi Year of the Dragon, Year of the Snake. Hindi po. Wag po tayo gumanya doon. Mga Christian po tayo, hindi po tayo mga pagan. Gawain po ng pagano yan, gawain. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga Year of the Monkey na. Sino nga masakit eh? May Mama Mary, meron ditong unggoy. Diyos mo yun, dahil ano nga yan? Kasi Year of the Monkey. Itatabi mo yung Mama Mary, may unggoy dito. Di ba? Year of the Pig, nakita mo yung altar, may baboy doon. Di ba? Yan ang Katoliko na kategorya ang Katoliko. Hindi alam kung ano yung pinananampalatayaan. Kaya tayong mga Katoliko, nalaman na natin na, ay, hindi ba yan gano'n? Di ba? Ganun yun. Saka, Kaya nga ibigay kay Cesar ang kay Cesar, ibigay ang sa Diyos sa Diyos. Ay, yung baboy, kanino yan? Hindi, ibigay mo kay Mila, sa kanya lechon. Kalitsyon mo kay Ari at Mila saka siya. unang-una dyan, Brother Mel, hindi naman naging banal yung mga yan. Eh. Oo. Hindi naman naging Pero- banal yung mga yan. Bantay. Eh, ayaw niya pala ng mga year of the rooster. Bakit yung San Pedro niyo may manok? Bakit yung babanat dyan ang kanan eh? Bakit yung San Roque niyo may aso? Bakit yung si San Jose Labrador, sino yun? Si San Isidro Robert Carabao. O kita niyo, nilagyan niyo rin ang kalabaw? Oh, anong sasagot natin doon, brother? Ikaw, anong idea mo ron? Bakit si San Pedro may manok? Sabi, kasi sa bungero. Diyos ko po naman, wala naman sabong doon sa New Testament. Bakit? Kaya kung ikaw sa bungero, ay ano ko, si San Pedro kasi ugis yung manok doon eh. Actually, brother, bakit mayroong manok? Paalala na yung manok na yon ay simbolo na tinatuan niyang 3 beses ang Panginoon. Yun po, hindi po ibig sabihin nun. Kaya may manok si San Pedro dahil nagsasabong. Hindi po yun. Simbolo po yun na sa pamamagitan ng tilaok ng manok, doon po na itatuan niya ang Panginoon. Eh, si San Lorenzo, si San Lazaro, bakit may aso? Kaya po pa siya may aso sa tabi. Si San Roque pala. Sorry, hindi ba si San Lazaro? Si San Roque, bakit may aso? Kasi si San Roque ay lumalapit sa mga may sakit ng araw, yung epidemya kumalat sa lugar nila, may mga sakit. Parang ketong yata yun, hindi ko lang alam kung ano sakit yun. Nahawa siya. Ngayon, walang magpalapit sa kanya kung sino ang magbibigay ng pagkain, inutusan ng anghel ng Diyos yung aso na magdadala sa kanya ng pagkain na tinapay. Nakita niyo may dagat na tinapay? Yun po ang sinisimbolo nun.
Kaya merong ganon. Eh bakit merong kalabaw? Si San Isidro Labrador. Dahil po, ang kalabaw, bakit? Ito po ang istorya niyon, bakit may kalabaw doon? Hindi po kasamang sinasamba yung rebulto doon yung kalabaw. Dahil siya po ay isang magbubukid. Magbubukid po. Bakit nasama na i-attribute yung kalabaw? Dahil ba kumakatay siya ng kalabaw? Hindi po. Dahil si San Isidro Labrador ay gusto niya laging makinig ng misa, gusto niya laging umati ng misa, pero ang sabi ng mga magulang niya, papayagan kitang umati ng misa, tapusin mo munang araruhin ang ating kabukiran. Eh, ang lawak nun. Sabi niya, Lord, paano kitang masasama? Pumunta sa simbahan mo. Gusto kitang misa. Gusto kitang matanggap. Sige, punta ka ng misa. Akong bahala. Pumalis siya, iniwan. Nagulat ang mga magulang ni San Isidro Labrador. Yung kalabaw, pusang nag-aaral mag-isa. Nakita mo na? Pinasi, ang bata dyan. Sabi nga ng Diyos, yung kalabaw nagulat, nag-aaral mag-isa. Kaya po sila nagkaroon ng mga ganon. Hindi dahil sa kasamang nire-respeto yung kalabaw doon. Hindi kasama yung dinidibosyon yung kalabaw. Yun yung tao na nire-representative na larawan na yun. Diba? Minsan pagdating ko, nakakatawa. Pati yung aso, hinahalikan doon. Pati yung kalabaw, Diyos ko. Diba nakakatawa? Pati yung manok, hinihimas. Pati sasama mo yung manok doon. Isang pwede lang, pag yung manok doon, yung aso mo, wag mo na isama yung aso. Si San Roque na lang. Wag mo na isama yung kalabaw. Si San Isidro na lang. Kaya ka naman magkamalang sumasama. Sinasama mo yung mga manok, kalabaw, yung mga aso. Hindi po yun. Ano po? Dapat alam po natin yun bilang mga aktor ito. Diba? May hayop po ba sa langit? May hayop sa langit. Actually, kung titingnan mo doon sa Revelation, mga symbolical at figurative yun. Yung halimbawa, at lumitaw sa alapaap ang isang nakaputing damit at nakasakay sa kabayo. Ang kabayo na yun, hindi yun inaano ng kabayo. Ibig sabihin ng kabayo, mabilis tumakbo. Fastest, di ba? Faster. Mabilis siyang bababa mula sa langit. Walang kabayo roon, mga figurative at symbolical. Ang tinutukoy na, nakita ko ang kabayo na ganito ang kulay, mga ganyan. Figurative mga symbol yun. Pero walang hayop. Dahil kung kayo po, meron din mo yung kaluluwa. Kapag namatay yan, kasama rin sila namamatay. Merong human soul, merong animal soul, merong plant soul. Pag-aaralan po natin yan. Di ba? Para po maintindihan natin. Amen? Amen. Sige pa po. Baka may tanong pa kayo. Maya po, ang ganda po ng talakay namin. Napansin ko, gising na gising ang ating mga nanay sa pananampalataya. Di ba? Baka may tanong pa, Father. Pasensya na po kayo, hindi po namin mababasa yung mga katanungan nyo. Mamaya na lang po namin babasahin yan. Opo. Sige po. Malayo kami sa screen. Kailangan namin merong kalagang tablet dito eh. Kung sino man po merong tablet sa inyo, dalhin nyo rito para nababasa natin. Gagamitin natin pagbasa ng mga tanong nila. Para makasali din po natin sila sa ating talakayan. Kasi wala ho tayong wala. Next week po, pagpapahintulutan ng Panginoon. Ano ba kung tanong niyo po dyan? Ako yung mga alinlangan nyo po dyan na tanong nyo na po, napaka-important po yan. Susunod naman yung relic. Dahil may kaugnayan niya sa rebulto, di ba? Bakit mayroong buto ni San ganito, may puso ni San Carmelos, bakit may puso ni San ganyan, mga bakit? Di ba? Yung cross daw ng... Katoliko. Yung cross daw. Ay, yung mga Brad. Yung Yung mga born again, walang tao yung cross. Bakit sa ibang mga sekta walang cross? Walang Tayo yung tao. Natakot kayo ron. Ang sabi nila, bumaba na daw Bumaba na. si Jesus. Hindi po bumaba, umakyat na sa langit. Bakit daw po, ang tanong ng ating mga elders sa pananampalataya, bakit po ang mga katoliko, sabi ng mga kaibahan sekta, wag daw tayo mabanggit niyan. Baka i-report tayo. Mga kaibahan natin sa kanila, bakit ang ating mga katoliko, may tao ang ating cross. At sila wala dahil umakyat na si Kristo. Bumaba muna at umakyat na. Ang sagot po namin, isa lang po
krus na may koronang tinik. Si Jesus lang. Lahat ng pinapako sa krus, hindi nilalagyan ng korona. Tanging si Kristo lang ang nilagyan ng koronang tinik na nakapako sa krus na yun ay nandoon sa amin. Kung yung krus nyo walang tao at walang nakasulat na INRI, krus siya ni Judas o kaya ni Demas o ni Estas. Amen. Diba? Tatlo po yung pinako sa Tatlo krus. yung pinako, tandaan nyo ha? Pag walang tao, Si Judas to lang. Si Demas at saka si Estas. pag walang tao, Brother Mel, ang kanilang cross nangangulugan kung hindi si Stasio si Demas. Oo, at walang INRI. At walang Indre. Sa atin, may corona, may nakasulat na INRI, hindi Region 1 ha, hindi Ilocos Norte Region 1 ha. Hindi yun ha. Mayroong nakasulat na INRI, may corona, nagpapatunay lang si Kristo po ang sinisimbolo ng nakapako sa krus. Ngayon, kung ang krus mo sa iyong fellowship church, o sa iyong church na inaaniman, Walang krus tao. lang, walang INRI, o Jesus Nazarenos, Rex Judeus, at walang tao, krus yan ni Estas or ni Dimas. Matakot ka dyan, hindi takot ang demonyo dyan. Oo. Tandaan mo yan, dahil wala dyan ang tunay na ipinako. Dahil sa lahat po ng ipinako sa krus, marami na po, libo po ang pinako sa krus noon. Nag-iisa lang ang may nakasulat na INRI at may koronang tinig na ipinako. Yun po ang mapapagkakilala na tunay na kay Kristo ang krus na nakasabit sa aming mga dingding, sa aming mga leeg, sa mga ospital, sa mga simbahan. Ngayon, kung krus lang dyan, malamang kay Estas at kay Dimas yan. Amen. Saka isa pa po, Yes. yung in additional kung sa cross na may yung cross na may laman. May laman. May Yung laman. yung cross na may laman. Si Jesus na yan. Ibig Opo, sabihin. opo. So, ibig sabihin niya, yung may laman ng cross ng Catholic, ibig sabihin doon na tanggap nila yung paghihirap ng Panginoon. Tama. Ibig sabihin na handa silang tumanggap ng paghihirap. Okay. Basahin natin yung parallel, allegorical ng ahas na tanso at Kristong nakapako sa krus. John chapter 3 verse 15. Basahin natin, brother. Napakaganda ng tanong ni brother. John chapter 3. Basahin natin ang John 3:15, hindi po 3:16. Paborito nila yan. Ayan. That is the parallel between the bronze serpent and the crucifixion of Jesus Christ. 3:15. Ay, ano po? John 3:15 nga. Basa, John 3:15 nga. Upang ang sino bang sumampalataya sa 14 kanya muna, 14. at kung paano itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nakita nyo ha? Kung papaanong tinaas ni Moises ang ahas sa ilang na lahat ng matuklaw na tumingin doon, hindi mamamatay. Ganon din naman, ang sabi, kapag naitaas na ang anak ng tao, sa krus yun, ano sabi? Ang sino mang Ang sumampalataya sino mang sumampalataya, sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang magkakaroon ng hanggan. buhay na walang hanggan. That is the parallel between the bronze serpent and the crucifixion of Jesus Christ. Doon sa ahas na tanso, ang tumingin, hindi mamamatay. Pero ang tumingin sa nakapako sa krus, may buhay na walang hanggan. Ngayon, kung ang titignan mo krus, walang tao, walang hanggan yan na tao. Walang tao. Diba? Kung ang krus mo, natitignan mo sa simbahan mo, walang tao nga talaga, walang hanggan yan. Walang hanggan yan. Kasi kaya ko na ano yun, kaya ko na banggit ko yun. Kasi, meron nga kasi meron kasi mga ibang sikta na yung cross nila walang laman. Opo, walang tao. So, walang tao. So, ibig sabihin niya, parang hindi nila tanggap ang pagsasakripisyo. Tama. Ganun. Pansinin nyo kapag manonood na tayo ng totoong history o documents ng mga exorcism, saka nakikita ng krus gumagamit walang tao. Di ba? Lagi may tao. Kasi sasabihin sa'yo ng demonyo, oy, krus ni Estas yan, krus ni Demas yan. Hindi natatakot yan. Oo, gusto mo, ikaw ay pako ko dun. Walang tao eh. Oo. Meron ba nagtanong, Nay? Sabi nung isang pastor sa Luneta, bakit ang cross ng Katoliko noon sa inyong
ay may tao sa harap. Sino yung tao sa likod? Ako! Bakit? Tingnan mo! Sino na sa likod? Di ba ako? Hindi siya nakasagot. Tama! Sabi niya, kayong mga Katoliko, bakit ang krus niyo may tao? Sino naman yung tao sa likod ng krus? Hindi ako! Ayan ang harap! Ito yung likod. Ako po yung tao sa krus. Tama po ba, mali? Tama. Reason lang po at laging tapos na ang boxing. Di ba? Pag tinanong, bakit walang tao? Kami po iyon. Nasa likod po kami ni Jesus. Kasi pag kami ang nasa harap, ibang usapan o yan. Ganun lang po. Kadali. Kahit po hindi tayo magaling tumalata, kahit hindi tayo marunong bumuklat ng Biblia, logic and reason lang, lalayas na yan. Hindi mo na kailangan ipagtabo yan na, hindi, wala akong panahon sa'yo, hindi. Dahil pag alam niya na marunong ka, ay, susunod na lang, babalik na lang kami, pagkaan namin. Ikaw na po ang iiwasan yan. Sige po, malapit na mag-11. Sige po, hindi ako si Soriano ha. Sige po, sige po. Ano po yung sinasabi po kasi ng ibang sekta, Ah. bakit daw mga Katoliko nagsasalok na po? Bakit nagsasign of the cross? Ibang yan, Bakit? Tatanda Tatandang po ito. topic yan kung sa susunod Sa susunod natin, pero sagutin natin. Mahaba po yan, Bakit mahaba. nagsasign of the cross? Ano ba ang sinusimbolo ng sign of the cross sa atin? Dahil kung walang naipako sa cross, walang katubusan ng kasalanan. Walang pagtatagumpay. Basahin mo nga unang Korinto 1:18, brother, kung ano ang sinisimbolo ng cross dyan. Kung bakit tayo, 1:18, Korinto 1:18. Basahin mo muna yan bago tayo magtapos. 1:18. Ang tanong siya about sa cross. Apo, unang Korinto 1:18. Basa. Sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahamalan. Ngunit sa atin na mga inililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Nakita nyo? Sa mga napapahamak, ang aral sa kamatayan ni Kristo sa krus, kahangalan. Ngunit para sa atin na mga iniligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga sabi niya, at dinala niya ang ating mga kasalanan doon sa krus. Kaya nga pag ginagano mo yung taong proses, di ba? Natatakot, hindi naman talaga to yung, bakit siya takot? Dahil simbolo ng pagtatagumpay ni Kristo. Simbolo ng victory. Minsan nagkatawa rin ako minsan sa mga kapatid natin sa Katoliko, sa mga nagsisimba at church observer po ako. Minsan sasabihin, kanina ka pa ba dyan? Ibig na indahin mo ka, Father, Son, of the Holy Spirit. Kanina ka pa ba dyan? Ano sabi ko? Hindi, kadadating lang. Hindi hihira, o di ba? Di ba? Ganun mo sabi, nawawala na yung Ama, Anak, Espiritu Santo. Iba na. Ay, Jesus Mariosep. Ay, Jesus Mariosep. Wala na yung Ama, Anak, Espiritu Santo. Di ba? Ay, kaya mo na nilaglag. Nagiting gano'n na. Kaya yung cross parang wala. Di ba? Ay, Jesus Mariosep. Di ba? Saka napakasimple lang naman, brother Mel, ang ibig sabihin ng sign of. Kaya nagta-sign of the cross tayo, sino ba sinisimbolo? Simbolo po yan natin bilang mga Katoliko. Simbolo ni Kristo. Hindi po yan tatak na Ba't kayo, nagsa-sign of the cross, masama yan. Saan ba mababasa sa Biblia na masama ko? Tama, dati sa good reason. Walang sinabi sa Bible na huwag kayong mag-sign of the cross. At saka ginagamit nila ang talata, brother Mel, yung sa Revelation, tatak daw yun. Pangalan ng lalaki. Oo. Ha? Ang bilang 666. Nagagano ba in the Father, Son of Holy Spirit? Meron ba tayo? Wala naman. Wala naman tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. At saka brother Mel, nung bininyagan tayo, kailan ba sinabi ng pare na tinatatakan kita sa ngalan ng 666? Meron ba tayo? Wala. Ano bang nilagay? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yun ang tinutukoy. Yun po yung ibig sabihin ng tatak Hindi po natin. tayo nagtatatak na in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alam mo Yan ay paratang lang po yan, paratang mga bintang. At saka tatandaan po natin, ang krus po ni Kristo napakahalaga po. Hanggang ngayon, marami pa rin kaaway ng krus. Lahat ng hindi kumikilala ng krus. Filipos 3:18, brother, basahin mo yan.
sila yung takot sa cross, eh di kaaway ka ng cross ni Maraming Kristo. kaaway. Basahin natin. Pilipos Sa- 3:18. Sapagkat tulad ng madalas kong sinasabi sa inyo noon, at ngayon luha ang inuulit ko, maraming namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Lahat Krus. po ng nagagalit sa krus, kaaway ni Kristo. Yan po ang katotohanan sa mga kaibayan natin sa pananampalataya. Kayo na mga galit sa krus, si Kristo ang Kasi ang krus sumisimbolo ng katawan ni Kristo. Sumisimbolo ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, pansinin nyo, kung ayaw ng Diyos sa sign of the cross, bakit ginagamit niya ito sa kanyang mga parable? Di ba? Pasalin mo ang iyong krus at sumunod ka sa akin. Di ba?